So yung nagbagay signal natin. Then yung volts 16.4 0. Tingnan natin kung magbabago pa to. Ayan, 16.4 31.2. Subukan muna natin i-check itong sensor. So maaaring dito nagkaroon ng problema. So sa pag-check naman ng sensor, itingnan lang natin yung setting natin sa resistance. Ayan. Ayan. So meron tayong nakuhang 9.3. Ito yung ambient, yung kulay itim. Then ito naman yung isa is 192. And itong isang sensor, yung sa condenser natin, 18.3. So itong 18.3 parang change value na siya, pero hindi. Ayan, mandar na yung fan. Ito. Ayan. So hihinto lang siya dahil wala siyang compressor. Wala na rin siyang error na na-detect. Ayan. Ayan. So hihinto yan dahil okay, good day. Ayan, meron kaming chinecheck dito na special unit ito ni Carrier. Ito yung parang robotic type nila. Ang problema niya kasi, hindi siya direktang naglalabas ng error code. So, paiba-iba ang nilalabas niya. Minsan, ER07, ER43, ER10. Ayan, katulad niya, naglabas ngayon. ER45 to. Yan. So, minsan naman, wala talaga siyang inilalabas na error, pero hindi umaandar ang compressor. So, ito yung medyo mahirap na solusyonan dito sa unit na ito. And, tingnan na lang natin. Kasi ang kailangan dito pagka ganito, ito yung nangangailangan ng mahabang observation. Kaya, pagkadating sa field at ang troubleshooting natin, kung home service tayo, din aantayin natin na lumabas yung error. Hindi natin makikita kaagad. Kaya ang mangyayari kapag ka nasa home service tayo, ang mangyayari dyan, actual. Mag-actual tayo ng fan, mag-actual ng board, mag-actual ng sensor. Hindi natin makita yung eksaktong problema. Ayun. Kaya medyo mahirap yung mga ganitong problema na hindi direktang lumalabas yung error. Pero sa ngayon, lumabas yung AR45. So, titingnan natin kung saan tayo magpo-focus. Ayan, napakatagal lumabas ng error. Minsan, hindi siya talaga naglalabas ng error. Ayan. So, tara. Proceed tayo sa troubleshooting. Yan yung signal na nakuha natin. Tapos yung volts, tingnan yung volts. Pagka may problema ang signal, yan 16.4. Ayan. 31.2. 16.4, 31.2. Tapos naglabas siya ng error na ER10. ER10 yan. Ayan. So iba-iba yung lumalabas na error sa kanya. ER10, ER42, ER43, ER07. Pag 07 communication Ayan na. Subukan muna natin i-check itong sensor. So, maaaring dito nagkaroon ng problema. So, sa pag-check naman ng sensor, itingnan lang natin yung setting natin sa resistance. Ayan. Ayan. Titignan natin kung anong value ng mga sensor niya. Ayan. So, meron tayong nakuhang 9.3. Ito yung ambient, yung kulay itim. Then ito naman yung isa is 192. And itong isang sensor, yung sa condenser natin, 18.3. So itong 18.3 parang change value na siya, pero hindi natin, wala tayong eksaktong sample nung sensor. Hindi natin alam pong change value siya. Yan.
Pero ayan, yung nasa gitna, yung pinaka nakadikit sa compressor. So ang tinutukoy kasi doon sa error natin is ito. Pero usually yung 18K na nakukuha na yan. Doon sa ibang ginagawa natin is nagno-normal pa siya, depende sa init o depende sa lamig ng condenser. Ayan, so wag lang magiging ohms, pero K pa to 18.3. Then yung ambient natin, ayan, 9.3. Okay, so subukan ulit nating ikabit. Ayan. So yung lumabas ngayon is ER45. Ito yung mahirap kasi pagka troubleshooting natin, hindi natin makita kaagad yung problema. Kahit gumamit tayo ng scoop nito, hindi natin ma-determine kung alin yung eksaktong lumalabas sa kanya. Kasi ito nga yung problema kapag katulad nito, yung sensor, hindi siya totally defective eh. May time na maayos siya kapag tinetester natin. Then kapag ibinabalik natin, doon nagkakaroon ng problema. Katulad nito, ang lumabas ngayon is ER45. So ang tinutukoy sa ER45 is outdoor sensor na. So ang gagawin na lang natin dito, yung nagpa-order na tayo ng sensor, ito yan, kakabitan natin ng bagong sensor lahat. Ito yung problema, matagal na observation. Kaya pagka pumupunta tayo sa field, ito yung problema kasi pagka in-observe natin doon, hindi natin makita kung ano yung eksaktong error. Kaya ang nangyayari, minsan, naiiba-iba yung troubleshooting natin. Minsan, nagpapalit ng board, minsan nagpapalit ng pan. At tulad doon, may lumabas na error niya is pan motor ang tinutukoy. So, nag-iiba-iba ang error eh. Ito yung problema nga lang ng sensor. Hindi direktang nakikita yung problema. Ulitin lang natin yung pag-check ng sensor ulit kasi ang duda ko talaga itong sensor na ito eh. So ito yan, ito yung luma na sensor, yung kulay itim. Ayan, yung pinaka-ambient sensor natin. Ayan, 9.3 ang nakukuha natin. Dito sa bago, compare natin, 9.2, so magkalapit pa siya. Ang problema natin talaga dito yata itong kulay red, 191. O tama itong 191. Dito sa luma, 190.3. So may difference pa rin talaga siya. 192. Ito sa bago 190. Then ito yung pinaka defective pala natin, yung kulay white. Ohms na lumabas dito eh. Ayan o, 119 ohms. So lumabas ng diretso yung problema niya. Yan. Ito ang tunay na value talaga niya sa original, 9.3. So yung 9.3 at saka itong kabila, yung ambient sensor, 9.2. Halos magkaparehas pala ito. Yung kulay red, ito yan. Ito yung sa condenser. So ito yung nakakabit sa condenser, 9.3. Then dito 9.2. Ito ang lumabas na siya ng diretso. Ayan o, 119 ohms na siya talaga. 9.4. Ayan, so ito yung red ang 193K compared do sa bago 190. Ayan, so may difference na siya parehas. So ito yung defective. Ito yung unang check namin, talaga hindi lumabas yung kulay white na yan na may shorted, dahil siguro kapag nagagalaw dito sa dulo, nawawala yung pinaka shorted niya. Kaya hindi namin makita kaagad yung problema, na lahat pala ng problema niya nanggaling sa sensor. Katulad niya, nagkaroon na ng change value
doon sa sensor. So iba-iba yung nadidetect niya na error. Yung minsan nadidetect niya na error is yung sensor na para doon sa ating pinaka condenser, ito yung kulay white. Then kapag normal naman, minsan ito naman ang nadidetect niya yung kulay yung nasa compressor natin, itong kulay red na to na sensor. Ayan, doon sa ambient hindi naman ganun ka sensitive siya na sensor, so ito lang ang problema. Kaya medyo mahirap kapag ka ang trouble is nanggagaling doon sa mga sensor na nagkakaroon ng change value. Ayan, so susubukan na nating isalpak ito kung hindi na magkakaroon ng problema. Ayan, so nakakabit na yung pinakabagong sensor natin. Ito, so tinanggal ko ito, then tingnan natin kung ano yung, kung maglalabas pa siya ng error. Ayan, so wala pa siyang error. Ayan, tingnan nyo yung pinaka galaw ng ating signal. Tingnan lang natin kung maanda na siya. Nakakabit na yung bagong sensor niya. Ayan. Pag umandar ang pan nito, yung pinaka-outdoor pan na yan, okay na yan. Magrara na yan. Tingnan natin. Pero sa ngayon, hindi pa siya naglabas ng error. Simula nung pinabit natin yung bagong sensor. Ayan. Ito yung problema talaga nito eh. Paiba-iba kasi ng error. Lalo na kapag hindi natin ma-determine. Minsan ito yung sensor na sabi ko nga sa inyo, minsan good siya pagka tinetester lang natin, pero pag pinalitan na natin, katulad yan, lumabas na mismo yung problema niya na nag-change value na talaga pala yung sensor. Ayan. So minsan pag tine-check natin yung sensor niyan, yun yung problema. Minsan good siya sa tester, then pag kinakabit natin, nagkakaproblema. Ayan, antayin natin na umandar to. Pag umandar tong pan na to, okay na yan. Magraranat siya. Ayan, umandar na yung pan. Ito. Ayan. So, hihinto lang siya dahil wala siyang compressor. Wala na rin siyang error na na-detect. Ayan. Ayan. So, okay na. Ang naging problema lang talaga natin, itong pinaka-sensor na ito. Ayan. So, pagka may problema sa sensor, minsan ito yung medyo mahirap gawin dahil change value yung sensor. Minsan, kapag tinetester natin, normal yan. Then, pag nakakabit, nagkakaroon ng problema. Kaya hindi natin makita-kita kaagad yung eksaktong defect ng unit. Ayan. Ito natin. Ayan. So, okay na yung unit natin. Umandar na yung pinaka-outdoor. Hindi natin mapaandar yung compressor pa dahil hindi tayo pwedeng mag-match ng ibang compressor dito dahil special unit to. So, sa unit na natin. Pero yung error niya, hindi na siya lumabas. Then, yung pinaka-pan-motor natin dito sa outdoor is umandar na siya. Maring okay na. Ang naging problema lang talaga natin, yung sensor na ito. Yan. So, ito yung napakahirap ng troubleshooting. I-off muna natin ito. Napakahirap ng troubleshooting kapag ang sensor is nag-change value. Then, lalo na kung hindi natin alam yung eksaktong mga value nito. Then, yung unit pa is ito yung bihira natin na troubleshoot kasi limited edition lang yung ganitong unit. Ayan. So, take advance nyo na lang yung sinukatan natin na sensor. Yan yung mga value niya. Kaya pag nakita nyo na gano'n yung problema, pwede kayong magpalit na. So, ang kadalasan na nakikita namin talagang problema dito is yung mga sensor din na ito. Ayan. So, okay na tayo. Umandar na naman yung unit. Okay.